Hi mga palangga! Kamusta kayo? Ako muli yung palanggang si John Paul, and today's video, pag-usapan naman natin about credit card charges and interest. And I will share to you as well some tips on how to avoid those fees and charges from our credit card. Most of the questions na na-receive ko sa mga credit card beginners is kung may additional charges ba daw ang paggamit ng credit card. And I guess isa ito sa mga kinakatakot ng ilan kung bakit ayaw nila kumuha ng credit card kasi natatakot sila na baka magkaroon ng additional charge kapag gagamitin nila yung credit card. Another question din na na-receive ko is paano daw ba may iwasan yung mga additional fees and charges from using our credit card. Kaya naman I decided to create this video para naman magkaroon tayo ng idea, especially sa mga beginners na karamihan sa atin. And one of the most common charge sa credit card is tinatawag na interest or finance charge. Wala naman talagang fees ang credit card, especially kapag gagamitin natin yung credit card kapag kakaskas tayo. So kung ano lang yung ginamit natin sa credit card, let's say, nagkaskas tayo for 5,000 pesos. So, kung ano lang yung nagamit natin sa credit card, yun lang din yung amount na i-expect natin na mag-reflect sa bill natin, which is 5,000 pesos din. Hindi siya katulad ng ibang mga credit platform like GCredit or yung mga ibang online lending application na everyday nagkakaroon ng interest. Pero dito kay credit card, as long as wala pa tayong statement, so hindi pa naman mag-i-start yung interest sa mga nagamit natin. Now, kailan ba tayo mag-charge ng interest o ng fees kay credit card? So, mag-charge lang tayo ng interest mga palengga kapag dumating na yung bill o yung ating statement of account, tapos may due date na nakalagay doon. So, kapag hindi natin siya nabayaran mga palengga yung amount na nagamit natin on or before due date na naka-indicate sa ating statement, saka tayo magkakaroon or mag-charge ng interest na mag-reflect naman in our next statement. Pero kung nababayaran natin agad yung bill, kung ano yung amount na nag-reflect sa incoming bill natin, then we will avoid those interest naman. At para maging malinaw mga palengga, bigyan ko kayo ng example. And disclaimer lang po, itong example na to is most of the common processes ng mga credit cards. Pero depende pa rin sa credit card nyo kasi may mga credit card na iba yung kanilang process, iba yung kanilang computation. So, bigyan ko kayo mga palengga ng sample computations para maging malinaw. So, let's say nga, ginamit natin yung ating credit card and we spend a total of 5,000 pesos. Tapos, dumating na yung ating bill at nag-reflect na yung 5,000 pesos, naka-indicate na dun yung due date na kailangan natin mabayaran yung 5,000 pesos na nagamit natin na total. Now, kung nabayaran natin yung 5,000 pesos, yung exact amount ko ano na nagamit natin sa credit card, then we're good to go. Wala tayong interest na nabayaran kay bangko. And now, paano naman kung hindi natin siya nabayaran or kulang yung nabayad natin dun sa statement, di natin siya nabayaran ng buo, tapos nagkaroon tayo ng mga past due balances. So, that is the time na i-charge tayo ni bangko ng interest kapag nagkaroon tayo ng past due balances. So, balik tayo dun sa example. So, yung 5,000 pesos na bill natin, instead na nabayaran natin siya na 5,000 pesos o nabuo, ang naibayad lang natin ay 2,000 pesos. So, magkakaroon tayo ng remaining na 3,000 pesos na naging past due na. So, kung ano yung past due amount mga palengga, dun tayo magbe-base ng computation ng magiging interest natin for our next statement na magre-reflect. So, paano nga ba siya i-compute? So, let's say nga 3% yung interest na inyong credit card. So, kung ano yung past due nyo, i-multiply nyo lang yung interest doon for 30 days period. So, that would be 3,000 times 3% is equal to 90. So, 90 pesos yung equivalent ng interest na magre-reflect on our next statement. But then again, magiging buo lang siya for 30 days period. That means, kapag inantay natin yung next statement pa natin, tapos hindi natin nabayaran tong 3,000 past due balance, so that means yung buong 90 pesos na yun, yung madadagdag on our next statement kasi nasa 30 days period siya. Pero let's say naman na nabayaran naman agad natin siya. Let's say na late lang tayo ng 3 days. So, kakapasok yun lang nung 3 days ago, pero hindi pa naman dumadating yung next statement natin. Pero binayaran naman agad natin yung 3,000 pesos. So, that means, kung ano lang yung days na na-late ka, yun lang yung matcha-charge tayo ng interest. So, ganito yung magiging computation niya. So, kung kanina, 90 pesos siya for 30 days na yun, pero dahil nabayaran naman natin agad siya, like 3 days lang tayo na late, magiging prorated na yung ating interest. So, to compute the prorated mga palengga, itong 90 pesos na equivalent ng 3% yung remaining balance natin kanina, i-divide muna natin siya sa 30 para malaman natin kung magkano yung kanyang daily charge. So, kung i-divide natin siya sa 30, that will be 3 pesos per day.
Pero dahil nalihit lang tayo ng 3 days, binayaran na agad natin siya after 3 days from the date or from the due date. So, dun lang tayo charge. So, 3 times 3 would be 9 pesos. So, 9 pesos lang yung interest na charge or mag-reflect sa next statement natin. Pero kung hindi natin siya nabayaran, nantay pa natin yung next statement natin, tapos 1 month na siya. So, buong 90 pesos na siya. I hope nasundan nyo ako. Kung hindi, edi replay na lang. Pero sana na-gets nyo. And the second common charge is late payment fee. So, dahil ang credit card natin is monthly, so same goes with our regular utility bills na kapag hindi natin nabayaran on or before the due date, so charge tayo ng late payment fee. So, same goes with the credit card. Meron ding tiyatawag na late payment fee. Pero ito mga credit card or mga bangko, mga palangga, mautak sila. Gusto nila na meron tayong mga unpaid balances kasi doon sila kikita ng interest or finance charge na pinag-usapan natin kanina. Kaya naman ang strategy nitong mga bangko, doon sa statement of account na ma-receive natin monthly, merong mag-reflect doon na minimum amount due aside from our total amount due. And the reason for that kasi gusto ni bangko na meron tayong mga remaining balances. Kasi doon sila kikita ng interest na mag-reflect naman on our next statement. And most of the credit card processes, mga palangga, kapag binayaran natin which is equal doon sa minimum amount due or more than with the minimum amount due, then hindi tayo charge ng late payment fee. And the reason for that kasi binigyan tayo ng option ni bangko na magbayad lang ng minimum amount. So, hindi tayo charge ng late payment fee kapag ang naibayad natin is equal to the minimum amount due or more than the minimum amount due. Yun nga lang, babawian naman tayo sa interest since magkakaroon tayo ng past due balances. So, charge tayo ng interest or finance charge. So, balik tayo dun sa ating example kanina na meron tayong bill na 5,000 pesos. So, kung binayaran natin siya in full, mga palangga, for a total amount siya of 5,000 pesos before the due date, then no late payment fee and no interest. Pero kung binayaran na natin is yung minimum amount due, then wala tayong late payment fee kasi binigyan tayo ni bangko ng option to pay for a minimum amount. Kaya nga lang, magkakaroon naman tayo ng interest. So, most likely, charge lang tayo ng late payment fee kapag wala tayong naibayad, let's say yung 5,000 bill na yon. Tapos, nag-due date na, wala talaga tayo na ibayad kahit minimum amount due man lang. Or, nagbayad tayo pero below the minimum amount due, then saka tayo charge ng late payment fee. And pagdating sa amount ng late payment fee, depende sa bangko yan. Kasi may mga banks na ganito yung amount ng late payment fee nila. May iba namang banks na iba yung kanila amount ng late payment fee. Or, may ibang banks din naman na kung ano yung amount ng minimum amount due na hindi natin nabayaran will be this equal amount na charge tayo as a late payment fee on our next statement. So, depende sa process ng banks natin. So, much better na basahin natin kung ano yung mga fees and charges na nag-reflect dun sa copy ng bill natin para malaman natin kung magkano yung late payment fee. Kaya naman kapag wala talaga tayo na ibayad kahit yung minimum amount due tapos nagkaroon tayo ng past due, naging past due na siya, yung total statement balance natin. So, double yung charge sa atin. Charge pa tayo ng interest plus charge pa tayo ng malaking amount na late payment fee. And the third common fee naman sa credit card is annual fee. So, this is only applicable sa mga credit cards na merong annual fee. Itong annual fee na ito, mga palangga, is mag-reflect sa statement natin once a year. Pero kung ang credit card, mga palangga, is naka-promo for no annual fee for life, then you don't have to worry about this fee. So, yung annual fee, mga palangga, is just like a membership fee or yung fee na babayaran natin of having our credit card. So, since we have a privilege using our credit card sa mga benefits na makukuha natin dito or matitake advantage natin dito o yung mga perks na pwede nating makuha or matake advantage of using our credit card. Kaya naman, this annual fee na charge sa atin ni bangko of using our card or having this type of card is a valid charge. And based sa mga napapansin ko, mga palangga, those credit cards na merong mataas na annual fee are those cards na magaganda yung mga benefits or madami mga benefits. Let's say, may pa-free lounge sa mga airports, higher cashbacks, and more. Though, hindi ko pa din sure kung kailan nga ba talaga exactly mag-reflect yung annual fee kasi may mga card ako na nag-reflect yung annual fee after 1 year pa, saka pa lang ako charge ng annual fee. Meron din akong credit card which is yung HSBC ko na with my first statement pa lang, na-charge na agad ako na annual fee. Pero na-reverse naman since meron silang pa-promo, I guess. So, na-reverse naman siya. Pero nag-reflect na agad siya on the first statement pa lang. So, hindi ko sure kung tuwing kailan siya mag-reflect. Basta mag-reflect siya once a year. And based naman sa napapansin ko, mga palangga, very generous naman ito mga bangko pagdating sa
mag-offer ng waiver sa mga annual fee. And recently nga mga palangga, na-charge ako ng annual fee with my BPI-Amar cashback credit card, itong card na to. So ang ginawa ko, nag-reach out ako sa customer service nila to see possible options, if kaya ba siyang ma-waive. And upon checking daw, since I use my credit card so much or madami ako naging spending sa credit card ko, so eligible daw ako for 100% annual fee waiver. So may mga criteria sila na sine-check bago kanila offeran ng 100% annual fee waiver. So kung nakapag-spend ka ng ganitong amount, total amount for the whole year, then saka kanila bibigyan ng annual fee waiver. Pero kung hindi naman, bibigyan naman nila kayo ng options like you have to spend this certain amount, ganito, or bigyan nila kayo ng discounts per annual fee. So much better na i-reach out talaga natin sa ating bank to see possible options if they can provide us any option or help regarding with the annual fee. But then again, I don't suggest na tatakutin natin yung bangko para lang mag-waive yung ating annual fee, like papakancel tayo ng ating card, ganun. I don't suggest that mga palangga kasi in the first place, we sign up for this card na meron tayo. Dapat alam natin kung ano yung terms and conditions, ano yung annual fee na ma-charge sa atin. So, dapat alam natin yun. And annual fee is a valid charge. So, kung mag-check tayo ng options sa ating mga bank for possible waiver or option kung kaya nila ma-waive, so ask them nicely. And number 4 is other fees. So, madami pa mga fees o sari-saring fees sa credit card, mga hidden fees, ganun. Depende sa paggamit natin. So, example nga dito mga palangga is yung service fee ng cash advance. So, kapag gagamitin natin yung cash advance natin, most likely ma-charge tayo ng mga nasa around 200 pesos per transaction on top of the cash advance amount natin. Meron din tinatawag na foreign exchange rate or yung karamihan sa ibang banks tinatawag na forex. So, kapag gagamitin natin yung ating card to any other currency like dollars or ibang currency man yan aside from Philippine peso, then ma-charge tayo ng certain percentage for foreign exchange rate on top of the amount na kailangan ma-charge sa ating card. Meron din tinatawag na over-limit fee na kapag nakapag-spend tayo more than our available credit limit, so ma-charge tayo ng over-limit fee. Or meron din mga tinatawag na mga service fees din or additional fees kapag i-convert natin yung mga straight purchases natin into an installment directly kay bank. So, nag-charge din sila ng extra fees like service fee or interest. So, itong mga other fees mga palangga is nakadepende doon sa fees and charges ng credit card natin. So, kung gusto niyo malaman kung ano pa yung mga fees ng mga credit card natin, so doon sa ating SOA or official statement na ma-receive natin monthly, meron dong separate page na kung saan naka-indicate lahat ng mga fees from the banks and even yung sample computations nung pagkuha ng interest or finance charge. So, nag-reflect din naman doon. Pati yung mga meaning ng mga terms, like kung ano ibig sabihin ng interest, ano ibig sabihin ng late payment fee. So, naka-indicate din doon. So, always track our statements lang talaga para alam natin kung paano nga ba nag-work yung ating credit card and what are the possible fees kapag gagamitin natin to sa ibang mga option like cash advance or any other transactions aside from our regular spending. At kung nafe-feel naman natin mga palangga na hindi tama yung mga fees na na-charge sa atin ni banko or confused tayo, hindi natin maintindihan, so it's always best pa rin talaga to reach out directly to our customer service para ma-explain nila sa atin kung saan nanggaling ito, nang sa gayon maiwasan natin yung mga certain fees na yun moving forward. So that's it for today's video. I hope naging helpful itong video na ito, especially sa mga newbies and credit card beginners dyan. If yes, please give this video a thumbs up and consider subscribing na din if you haven't already for more contents like this. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you on our next vlog. Bye!